Iba kundi si Attorney Nicanor Morgan. Nais nating i-welcome dito sa ating programang EduAction. Attorney, magandang umaga po at welcome po dito sa ating Hi, good programang EduAction. morning. Kumusta po kayo? Okay naman, okay naman. Mukhang may pupuntan pa si Attorney pero siya ay nag-drop by na dito, Attorney Umali, para samahan tayo sa discussion tungkol dito. Kasi kung matatandaan ninyo, di ba, nitong nakalipas na linggo lang ay merong napaulat, naging viral sa social media, yung bang cruelty na nangyari sa isang aso na kung tawagin si Kilua. At marami sa ating mga kabayan hindi naging aware na meron pala tayong batas na ipinatutupad patungkol sa kanila. So, kumusta po, Attorney Ito okay lang, Morgan? okay lang. Panyero, good morning. Hello, Attorney. Ayan. Kumusta po kayo? Opo. So, pag-usapan natin ang tungkol dito. Ano ba itong batas na ito na ipinaiiral dito sa ating bansa para sa mga inaalaga natin? Meron tayong principal batas regarding sa animal cruelty. First is yung Animal Welfare Act of 1998. And then, inamend siya nung 2013, yung Philippine Animal Welfare Act of 2013. Opo. So, itong dalawang batas na to, basically, ito yung dito umiikot yung batas, protection ng batas para sa mga household pets natin. Okay. O, tama ka pala kanina, 12 million Na ang Pilipino. mga dog owners sa Pilipinas. So, talagang napakadami nun. Tama si Panyero na at least more than 10%. And likewise, 67% of the households sa buong Pilipinas ay may aso. Ganon kadami ang mga aso dito sa buong Pilipinas. So may mga household pets. Attorney, kayo, Attorney Umali, meron ba kayong household, meron din ba kayong pets sa bahay? Sila Jillian, meron din ba yung mga anak ko ninyo? Meron po at sa katunayan, nandito po tayo sa Batangas ngayon. Kasama ko po pamilya, si Mrs. Michelle Opali, ang aking dalawang anak, Julian at Mickey. Kasama po namin yung si Elsa na tinatawag po namin. Meron po. She, hindi ko alam kung anong breed po yung aso. Hindi ako ganong familiar. Shih Tzu po ata. Ang daming breeding kasi, no, ng mga aso. Yes. Oo. Oo. Si Attorney Morgan din ay dog lover ito eh. Kasi ilang breed ng aso meron po kayong inaalagaan ngayon? Currently, meron akong dalawang English Bulldog. Oy. Si Jon Snow and Khaleesi. Pang Game of Thrones. Oh, di ba? Ang galing. So, ang problema natin ngayon ay yung papaano ba? Kailangan bang protection na ng ating mga alagang hayop? Meron din ba silang tinatawag na karapatan na Attorney Umali at Attorney Morgan sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Nagkakaroon tayo ng kamalayan na meron palang mga aso na dapat na, na alagang hayop, di man na aso yan, may batas pala na umiiral. So, mga kaibigan, bago natin simulan, ang talagang talakayan tungkol dito, ay sa aming pagbabalik, bibigyang daan lang po muna natin itong pagpapakilala ng ating himpilan. At pwede rin kayong makibahagi sa amin, yung mga nasa kanilang bahay lang, pwede kayong mag-message sa amin kung meron kayong alagang hayop, o inaalaga yung mga pets sa loob ng inyong bahay, pwede nyong i-post yan sa ating FB page o kaya sa ating YouTube channel. At sa aming pagbabalik ay ating pag-aaralan ang tungkol naman dito sa Animal Welfare Act na umiiral dito sa ating bansa. Narito muna ang ilang mahalagang paalala.
Sa ating programang Edu Action, of course, kasama po natin si Attorney Tunisito Mali at ang ating panauhin ngayon si Attorney Morgan Nicanor. Yan. So, tamang-tama dahil nga sa ating pinag-uusapan ngayon para sa mga kabubukas lang ng kanilang transistor radio o kaya ngayon lang nag-online at na pumunta sa channel at FB page ng DZZ Radyo Aguila, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman doon sa pangangalaga ng ating mga pet o yung mga inaalagaang hayop. Ano ba kadalasan naman mga ano yan no? Mga aso po, attorney. Mga aso, pusa, yung mga household pets normally ang sinasabi nila. But itong mga batas kasi nito, it is all encompassing. Ang sinusulat doon, hindi naman sinabi household pet lang, ang sinasabi doon all animals. So Okay. pwedeng ma-impluwensyahan or matamaan ng batas na to basta all animals. Attorney Umali? Tama po yun. Yes. Kaya siguro magandang mapag-usapan natin yung sagot sa katanungan nyo, Ate Lai, Opo. yung karapatan po ng kung mayroon man ng ating mga alagang hayop o maski yung nasa wildlife, dahil sabi nga ni Attorney Morgan, all animals. Yung nangyari po kay Kilua, Ate Lai, Attorney, so mabilis lang po. Pinatay daw po ito ng isang individual sa bandang Camarines Sur or Norte. Ito, di ba, Attorney, nangyari? Yes. Dahil daw inatake yung kanyang anak o yung iba pang tao. Yun po yung sinasabi niya. Ngunit sa isang ulat, nagsalita po ang ating Senador Grace Poe, sinabi niya na nakita daw sa CCTV na medyo talagang ang hinahabol, imbis na yung aso ang humahabol dun sa tao, yung tao ang humahabol at pinapalo ng aso hanggat makita na lamang sa nakapaloob sa sako. Attorney, nasa batas naman po yun, nabanggit ni Attorney yung ating pong Animal Welfare Act of 1998, Republic Act 10631, ang isang bawal mo patayin ng hayop, klarong-klaro yun, tulad ng sinabi ni Attorney. Pero may mga sitwasyon na nilagay doon pag ginagamit sa eksperimento at may mga kondisyon po yun, kapag yung hayop ay may sakit, at yung isa po, if it may cause danger to the life and limb of an individual. Attorney, pwede nyo i-discuss yun? Yes. Ating mga nakikinig at nanonood. Ang sinasabi kasi ni allegedly, ang sinasabi ng accused in this case, kasi I heard na nakasuhan na ata siya. Nag-file na yung private complainant with the help of the PAWS na sinasabi nila na magkakaso na kami. So nagkaso sila, I think 2 cases ang final. First is violation of 10631 and second is yung dun sa anti-rabies na batas of 2007. So yung sa aspeto na sinasabi nitong respondent or akusado na nagkaroon ng attack on his person, that is a matter of defense on his part. Meaning na itong kaso na to, if and when umakyat sa korte, ayun ang magiging depensa niya. Kasi hindi naman lahat ng pagpatay ng aso, tama ka doon, Panyero, na kapag ang isang animal is namatay, automatic, meron na kagad animal cruelty. Dito sa batas natin, may mga exception to the rule. First is of course yung sa scientific experiments. And second, kapag may rabies. Third, kapag may necessity to do it. So, ang depensa most likely ng akusado sa kaso na to is self-defense. Ipapasok niya yan doon. Now, ano ba ang aspeto ng self-defense? Meron tayong tinatawag na elements niyan. Unang-una is dapat may unlawful aggression. Okay? Ano ba yung unlawful aggression na yan? Ang unlawful aggression na yan is nahahati sa dalawa. Actual and imminent unlawful aggression. Ano yung actual unlawful aggression? Yung talagang meron na for example, dito sa loob ng studio, may babaril na talaga sa'yo, kitang-kita na. Ano naman yung imminent? Yung imminent na ilagay sa utak mo,
sasaktan ako nitong tao na to. So, kailangan kong depensahan yung sarili ko. Dito pumapasok yung ginawa nilang autopsy dun sa aso na nag-positive daw sa rabies. Okay. And according to sa batas natin, nakasulat na isa yan sa mga exception kapag merong mga incurable disease na yung animals na pwede siyang patayin. Okay. So, in this case, medyo, yung sa CCTV kasi parang my personal opinion on this is medyo parang kulang. Hindi na kumpleto, 'di ba? So alright. parang Yes, ang opo. nangyari is yung part lang na hinahabol niya, pero hindi dito pinakita yung I think may nakagat pa ata na ali prior to that. Allegedly, sinasabi ng accused na pinagtanggol daw niya 'yon. Nung pinagtanggol niya, siya naman daw yung hinabol, so naghabulan sila ng aso, pumunta daw siya sa bahay niya. Allegedly, of course, this is allegedly. Depensa kasi ng accused to. Pumunta daw siya sa bahay niya. Yung misis naman daw niya, tsaka anak niya yung hinabol. So, ayan, I think this is the end part of the CCTV dun sa nangyari na yon. Pero attorney Nicanor at attorney Umali, yan ay nasa korte na. So pinag-uusapan na niyan. Pero ang pag-usapan ang ating tignan ngayon ay ang tungkol dito sa meron palang karapatan itong mga alaga nating hayop. Tama yun. Di ba? May karapatan tong mga animals natin. Mhm. If we're going to be strict about it, hindi natin pwedeng i-considered as persons ang mga animals. Okay. Hindi siya natural or juridical person. However, sa batas natin, kino-considered sila as property and sentient being protected by the property laws. Mhm. So, ang ibig sabihin niyan, pwede silang magkaroon ng karapatan. Ito nga, binigyan sila ng karapatan nitong RA 8485 and 10631. Ang sinasabi dito, itong sa dalawang batas na to, you must treat animals humanely. Ayun kasi yung keyword yan Opo. Hindi mo pwedeng i-maltreat yan, i-abuse yan, or i-neglect yan. Mga household pets na yan or animals na yan. Mhm. So meron talaga mga karapatan. Actually, bukod dito sa mga aso, meron pang aspeto na pati yung mga reptiles. Pwede rin. Oo. hindi lang dito sa aso na to kasi doon naman pumapasok yung ibang batas natin na nagbibigay proteksyon sa kanila. Kasi they cannot really protect themselves So, ang batas, binibigyan sila ng binibigyan sila ng karapatan through the private complainant para maproteksyonan din naman sila. Attorney Umali, ibig sabihin, maraming batas ang nagbibigay protection, ganun po ba para sa mga alagang hayop natin, di lang aso o pusa o anumang mga inaalaga natin, Attorney Umali? Yeah, yung binanggit po ni Attorney Morgan, yung Animal Welfare Act of 1998 at Yes, yung opo. ikinasunod po 10631, yung po yung batas na inaamyendahan naman po yung 1998 law na nabanggit po natin. At bukod doon, Attorney, maski po doon sa halimbawa, yung mga pwede pong katayin. Naku, nawala ata ako. Adelaide, can you hear me? Yes. Loud and clear pa naman kayo, Attorney Umali. Go ahead. Go ahead po. Adelaide, Yes. can you hear me? Nawala yata si Attorney. Try nyo po ulit, Attorney Umali, para marinig po namin kayo ni Attorney Nicanor. Wala ba, Bob? Okay naman, Attorney, go ahead. Mukhang nawala ang audio ni Attorney. Pero With yung respect to binabanggit, sa yes, sinasabi go ahead niya na slaughterhouse facilities, po. Yes, opo. initially kasi itong RA 8485 na to, ang tinatake lang niya directly is yung facilities tsaka yung mga slaughterhouse. Okay. Now, nung nagkaroon ng 10631, binago niya. Nilagyan niya ng terrestrial, aquatic, and marine animals. So, medyo mas pinalawak pa niya. And at the same time, yung kulong, mas pinataas niya. Kasi dati, magkano lang yung 1,000 pesos fine lang, and then kulong ng ilang araw. Ngayon, mas pinataas niya yung kulong. Under the, I think, parang mga naging 6 months and 1 day, pataas na kagad Ang kulong sa Oo, normally kasi ang kaso na to, papasok lang yan sa MTC level. So, ang ibig sabihin, pag nasa MTC level, 6 years below lang yan. So, nandun lang pumapasok yung pwedeng
maipataw ng korte. Hindi naman pwedeng tumaas ang korte kung ano lang yung nasa batas, ayun lang yung pwede. So gaano ba kalawak yung framework ng batas na ito para sa mga alaga nating hayop, Attorney Nicanor? Medyo para sa akin Malawak na ho. malawak-lawak na kahit paano. Oo. Malawak-lawak Kasi na. imaginein mo 1998 Yes, opo. una and then naging 2013. Mhm. So nagkaroon ng halos 10 taon na walang amendment. So para sa akin tama si Senator Po na at least magkaroon tayo ng another mas patapangin natin kasi nung 84-85 kumbaga parang 6 lang ang ngipin yan. Parang Nung baby pa lang nagkaroon ng- tumutubo ang ngipin, Nagkaroon ganun po ba ng yung batas? 10631 Mhm. medyo naging 12 na. Aha. Baka pag na-revise ulit tong batas na to, medyo itaas natin yung penalty, Mhm. medyo maging direct tayo with the words that we're using in that law para at least talaga ma-pinpoint na talaga. Kasi karamihan ng mga, I'm a criminal defense lawyer, minsan kapag hindi eksakto yung words dun, ma-acquit yan. Oh. Mm-mm. So dapat talaga kinakailangan na maliwanagan ang mga batas na ito. Yes. Kasi you mentioned a while ago na maraming batas ang nagbibigay protection, mga kababayan na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon, para sa ating mga alagang hayop. Na-mention yung reptile, meron din pala. Yes. Hindi oo. lang pala alagang aso, alagang Lahat. pusa. Lahat ba? Ayan, andyan na yata si Attorney Umale. Go Hindi, ahead, Attorney. Ay, ako lang idagdag para marinig ng ating mga babae yung bago po tayo naputol, hindi po ba Attorney Morgan? Mhm. Bagamat may exceptions na binigay ang batas kung kailan pwedeng kitidin ang buhay ng sa eksperimento, sitwasyon ng may rape. At maski yung pwedeng katayin para ilagay sa hapagkainan natin atilay, alam natin, it should be done in the most humane manner. Hindi po ba, Attorney? Yes, tama. Ayun yung keyword dyan. Dapat humanely. Hindi pwedeng kuryentehin mo para patayin at Oo. maihain sa'yo. Mhm. Sa mga tuwid atilay, ito, Attorney, balikan lang natin yung kaso ni Kilua. Yung paraan ba ng pagpatay, assuming he is justified dahil sabi nga niya may rabies. Sabi niya may inatake na iba pang individual itong aso. Baka doon siya, without preempting the prosecution or what under the rules on sub judice and everything, Attorney, baka pwedeng doon dalhin, di ba, Attorney? Medyo Oo. malupit Actually, po hanggang mamatay ang aso. Medyo malupit Attorney. tama ka doon, Banyero. Medyo ingat na ingat din ako sa words ko Kasi this is a rule of sub judice. Baka Yeah. ma-admin case tayo dito nagsasalita about that. But of course, if we're going to tackle it for academic purposes, Mhm. Yeah. para sa akin, if and when there's an unlawful aggression, yung the means used parang hindi proportionate for the animal to die that way. Mhm. Kasi the way I see it from the CCTV, parang 2 beses ata niyang pinalo Yung unang palo pa lang dun sa aso, incapacitated na You don't need to be cruel, inhumane in Yeah. killing that dog. Mhm. Ito Yeah. yung video. Parang 2 beses. I'm not sure pas medyo malayo kasi pero parang 2 beses Sinigurado talaga niya Oo. Baka kasi biglang kagatin siya na nagtutulog-tulugan lang sa unang palo niya or something. Ate Lai. Sinigurado. Yes, go ahead, Attorney Umali. Sinabi ni Attorney, kung hindi ko napanood yung CCTV, pero tama si Attorney, academic discussion na lamang. Kunwari yung aso na umatake, di umano ay may rabies, hinabol, napalo, at na-maim na paralyzed na. Hindi na kailangan, di ba, Attorney, if the aggression cease to exist. Yes, yes. Dapat doon siguro, Attorney, di ba? Baka nga doon theoretical discussion na lang, Attorney, yung humane way of killing. Of course, when we are there, medyo mahirap sabihin siguro yon. Pero ito, ibang sitwasyon ito hinabol, pinalo, academic discussion, theoretical discussion, tumakbo ang aso, napilay na. Wala nang pwedeng harm na gawin kahit kanino man. Baka doon papasok yung kung ano man yung tamang pamamaraan ng
ano palagay niya, Attorney? Being an expert here. Tama ka doon, Panyero, kasi for me at that time nung nakahiga na yung aso, the unlawful aggression ceases. So sa self-defense natin yung pinaka-importanting element doon. Kapag wala yung unlawful aggression, hindi pwedeng even an incomplete self-defense hindi lulusot kasi kailangan may unlawful aggression lagi. So, may nalabag talaga. Mapapatunayan na may nalabag dito sa umiiral na batas sa Animal Welfare Act ang nangyaring ito dun sa asong pinag-uusapan nga natin na naging aware ang marami, Attorney Umali, no? Opo, tingin natin, theoretical discussion sa mga ganong sitwasyon without talking about this particular case. Yes. Sabi na rin po ng ating criminal law expert, Attorney Morgan, bukod po sa pamilyaridan niya dito sa mga batas na pinag-uusapan natin, mukhang meron po ata. Attorney, Atilay, padaanan natin please kay Attorney yung karapatan. At Attorney, kanina ngayon, araw ngayon, at Attorney, medyo matindi ang init. Hindi po ba ang aso, ilagay mo sa, kunyari, nakatali yan, nakabilad sa araw, at baka mag-suffer ng heat stroke. May intention ka man o wala, kung in-expose mo yung aso na yan at hindi mo nilagyan ng tubig sa harapan niya kung siya ay nauuhaw, at yan ay namatay, may liability po ba yung may-ari kung sa isang reasonabling tao ay dapat naisip niya yun. Yung mga ganun ba, iiwan mo yung pusa mo sa kulungan nang hindi kumakain, kung totoo man po yung viral video na yon. Sa sobrang gutom, kinain niya ngayon yung kapwa pusa niya. Yung lalagay mo sa sitwasyon na hindi mo pakakainin, nakatali, nasa hawla, yung mga ganun. Pakinggan natin si Attorney Morgan para maunawaan ng ating mga kababayang Filipino yung kanilang obligasyon din. Bukod dun sa, baka akala nila, wala naman, tinali ko lang naman yan eh. O, nakalimutan kong lagyan ng tubig. Nagbakasyon, Attorney, iniwan yung aso. Naku po. Attorney, walang tubig. Attorney, Siguro I need to exhaustively explain that. We need to consider na itong mga batas na to, yung 8485 at saka 10631, these are malum prohibitum. Anong ibig sabihin ng malum prohibitum? These are special laws. Hindi siya under the revised penal code, which is a mala in se. Ayun yung difference nung dalawa na yan. Now, itong 10631 na to, which amended 8485, hindi nito kinukonsider whether or not there is intent. Okay. Wala akong intention na hindi mapakain yung aso ko. Wala akong intention na hindi mailagay sa loob. Hindi po titignan ng batas yun. Even the judge will not, but its intent is not a defense. Okay. In mala prohibitum cases. So, ang ibig sabihin nito, kapag ikaw, binviolate mo yung hindi mo binigyan ng adequate care, sustenance, or shelter itong mga aso mo, liable ka. Ayun. Oo, di ba? Tignan mo yung karapatan na binibigay. Kasi, yung animals, they cannot really assert this. So, kaya may mga batas na ganito para bigyan sila ng karapatan. Ngayon, paano ma-assert yung karapatan na yun? Of course, there must be a complainant. Kailangan may complainant kasi unang-una, hindi naman makakapagsalita yung aso. Correct. Para pupunta sa police station. So, dapat may mga complainant. Now, yung iba na nakikita natin, yung aso na nakatali lang, nagbakasyon yung buong pamilya, walang iniwan na pagkain or anything, pwede niyong i-report yun. That is a violation of animal cruelty laws natin. So, sa Amerika, sa California, lato, to be very specific, napakahigpit po nila dyan, Adelay, Attorney. Iwan mo yung aso, hindi mo pinapaliguan, talagang very unsanitary, hindi mo nililinisan. Ako, sigurado, makukulong po ang may-ari po ng asong ito. Maski sabihin yung sinasabi ni Attorney na walang intensyon naman. Sususugan ko yung eksperto natin, alam natin expert si Attorney, pero susugan ko lang napakaganda distinction na ginawa ni Attorney Atilay. Kasi meron tayong tinatawag na revised penal code. So doon may mga nakalagay ang mga pwedeng mga aksyon ay tinuturing na tinatawag nating felony o criminal act pag violation ng revised penal code. As a general rule, Atilay, tawag ni Attorney Morgan, sabi niya, mala in se, because it is inherently wrong. Pero, defense, yung sinasabi ni Attorney,
yung intent. May intention ka dapat to do the criminal act. In Mm. malum prohibitum, dahil special law, yung Animal Welfare Act of 1998 at yung mga iba pang batas, mere violation. So, di ba, attorney, we don't want to do discussion here, Yun ang general rule kapag special law, malum prohibitum, but Anti-Plunder Act, alam ni attorney, that's a special law, but it is considered malainse in Estrada versus Sandigan Bayan. Attorney, matututo ko kay attorney na alala ko ulit ulit lahat ito. Ang punto ni attorney, as a general rule at Atelay, Yes. mere act, maski wala kang intention, pero di ba attorney, kailangan it's freely done according to Yes. jurisprudence. Kasi Oo. pinilit ka, attorney, pinilit ka na wag mong alagaan yung aso mo. Kumbaga hindi free, baka yun defense. Pero mere act, ang sinasabi ni attorney, na hindi mo binigyan ng pagkain, maski sabihin ko, nakalimutan ko. Generally, they will be held liable. Ang ganda nung sinabi ni attorney para maunawaan ng mga nakikinig natin yan. Yes, opo. Mhm. Pero dito sa Animal Welfare Act, bukod dun sa nabanggit natin na paglabag sa nasabing batas, alimbawa, guilty yan, di ba? Meron pa bang ibang kaso na pwedeng maisampa sa mga taong sabihin na natin na hindi sinasadyang nakapanakit ng kanilang mga alagang hayop? Meron, we can file a civil case for damages. Mhm. Actual and moral damages. Kung may yung aso mo is napatay ng isang tao. At the same time, vice versa, kung yung sa aso mo naman ay nakakagat. Mhm. Meron tayong provision under the Civil Code which is 2183. Mhm. Ang sinasabi doon, kung sino ang possessor ng isang aso, Yes, opo. kung nakakagat yan or may damage na nagawa yan sa isang tao, whether or not nawala or nakawala Okay. na loss yung aso na yon, liable ka pa rin. Nako. So, Mhm. of course, for the purpose of academic discussion, Mhm. kung yung aso mo tumalon sa gate mo or dumaan sa bubong Mhm. at nakakagat ng ibang tao, liable ka doon. Hindi mo pwedeng sabihin na, Oh. hindi naman akong registered owner niyan eh. Kasi Aha. ang sinasabi ng batas under the Civil Code, possessor lang. Kung Mhm. sino nagpo-possess sa aso. At the same time, hindi mo rin pwede sabihin na nakawala or Hindi na malayan. hindi na malayan. Nakaalis ng bahay. Liable ka pa rin. Kasi it is your obligation and Aha. duty Oo. to make sure na yung aso mo ay nasa loob ng bahay mo at hindi makakapinsala ng ibang tao. Oo. Pero, halimbawa, sa isang komunidad, yung kapitbahay mo, maalagang aso, maingay, ganyan, di mapigilan, umiiyak. Paano yun? May karapatan din ba yung kapitbahay na ireklamo yung mga ganong sitwasyon sa mga alagang hayop Pwede natin? rin naman. Pero normally, sa level pa lang ng barangay natatapos yan eh. That's Alright. ayun yung beauty ng local government code natin eh. Kasi bago umakyat yan, dito muna sa barangay level, especially pag mga magkakapit-bahay. Mhm, Yan opo. nagkakaroon ng certificate to file action. Dito muna sa barangay level. At alam mo ba, Mhm. sa barangay conciliation law, bawal kaming mga lawyer. Talaga po? Oo, kasi sabi nila, magugulo lang yung mga yan. Hayaan mo Yes. munang isolve on that level. Okay. Which I think is brilliant. Ato nila yung mga magagaling na katulad ni Attorney Morgan, can you imagine sa barangay level, i-correct na sila. Di ba? Ano naman talaga, Attorney, hindi po ba? Gusto nilang mag-usap silang mga taga-barangay. Atilay, gusto natin marinig yung pananaw ni Attorney rito po. Sige po, go ahead, Padre. Attorney, ano yung mga posibleng amendments na palagay ninyo, Attorney, na dapat nating gawin? Assuming na kung nabasa nyo man yung batas ni Grace po, sabi niyo dapat Oh, yes. palakasin pa yung ipin. Napakagandang marinig. Parang natin si kulang Attorney. ang pangil, Attorney Umali. No? Gusto ko itaas nila yung Sabi nga, Attorney, Mhm. penalty. Unang-una Yung siguro penalty, Attorney. gawin nilang mas mataas Mabangis. yung penalty. Para mabangis, ano? Oo, mataas yung penalty, taas natin yung penalty. Kasi pag tinaas mo yung penalty niyan, yung ibang tao magdadalawang isip. Mhm, mhm. Kung gagawin nyo yung penalty Yeah. niyan, hindi less than 6 years, gawin mo more than 6 years sa RTC level, hindi papasok sa probation yan. Mhm. So, ang ibig sabihin, medyo Yeah. mabigat to.
Mhm. At the same time, yung fine, kasi normally ang nakasulat dyan, imprisonment of 6 months and 1 day Mhm. to 1 year or mga ganon. Tapos, or fine. So, ang Mm-hmm. ibig sabihin, pwedeng fine, pwedeng penalty na lang. Gawin mo end. May fine na, may penalty pa. Yeah. Ewan ko na lang kung gawin pa nila yung mga krimen na yan. Yung napapanood ngayon ng ating mga taga-subaybay, yung nangyari sa Senado na dinala ng mga senador yung kanilang mga alagang pet na Oo nga. dog, di ba? So nakakatuwa. Ang tanong ng marami, Attorney Umali at Attorney Nicanor, bakit ganito katindi ang pagbibigay natin ng proteksyon sa ating mga alagang hayop? Hindi man lang sa loob ng bahay man yan o anumang alagang hayop, sabi nga ni attorney, pet na dog, cat o ano man yan, bakit ganun katindi? At may mga batas pang ganyan na ibinibigay sa kanila para maproteksyonan. Mamaya ho mga kaibigan sa aming pagbabalik, sandali lamang ho, bigyang daan lang po muna natin ng isang mahalagang paalala. Back mga kaibigan, bilis ng oras pero nandito pa rin po tayo para bigyan natin ng linaw ang mga issue na may kinalaman nga sa mga alaga ho nating hayop. Attorney Umali, yung huling tanong ko, at I'm sure tanong din yan ng marami nating mga taga-subaybay, ng maraming Pilipino, Attorney Nicanor, bakit nga ba ganun katindi at bakit ba ganun kahalaga? Nagbibigay tayo ng ganitong uri ng batas para mabigyan ng proteksyon ang ating mga alagang hayop. Alam mo, kagabi ko pa iniisip yan kung bakit nga ba ang daming mga gusto natin bigyan ng Proteksyon. dagdag proteksyon ang mga household pets or animals in general. Mhm. Kagabi, when I was browsing to with my research materials, meron ako nabasa na quote ni Mahatma Gandhi. Mhm. And ito yung sinabi ni Mahatma Gandhi. Okay, sige, pakinggan po namin. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Mhm. Napakaganda pa. Sabi ko, napaka-opportune ito nung nabasa ko. Kasi it means, Napakaganda ito yung napagit niyo. oh, di ba? Kasi Yes. pasok na pasok dito sa na to sa incident na nangyari sa aso na to, kay Kilwa, at the same time as a general. Kasi tayo as a country, kapag papapakita natin that we're kind to sentient animals or beings, Mhm. or we just consider them property, but binibigyan natin ng karapatan, it means that as a nation, we are a kind and loving people. Mhm. So napakaganda, which goes hand in hand with us being a hospitable country or citizen. Correct. 'Di ba? May Yes. hospitality tayo kahit naman sinong pumunta rito na mga foreigner, ramdam nila 'yun eh. Iba daw yung Pinoy na Iba mag-asikaso, talaga. di ba? Oo. Tayo, medyo friendly, Mhm. laging nakasmile, and at the same time this goes hand in hand na binibigyan natin ng karapatan yung mga household pets natin or all animals. Yes. It makes us a kind nation. And not only that, Attorney Nicanor, kasi yung naibibigay din na satisfaction, Yes. protection doon sa mga nag-aalaga ng hayop iba, di ba? Yes. Halimbawa, ang isang tao, medyo walang magawa. Pero pag nakita na niya yung cute niyang aso, palimbawa, naiinis o kaya nalulungkot. Pag nakita na niya yung pet niyang aso, di ba, Attorney Umali? Yung mukha niya, nagiging masaya na yung feeling ng isang tao ibang naidudulot din ito. Kumbaga, Tama. vice versa din. No? Kaya, So, Attorney Umali, yes, go ahead po. Sabi ni attorney, kung paano natin kinakalinga ang ating mga alagang hayop o yung maski hindi nating alaga, paano natin ito itrato. Maski nakita natin na wild animal, for example, at nakita natin na hindi maganda ang pagtrato sa kanya, ay it helps us to become a kinder nation, person. Napakaganda. Yung pangalawang sinabi mo, Ate Lai, totoo talaga yun. Yung saya. Yes. Imagine yung aso, Ate Lai, makita mo na lang na kung saan ka pupunta, susundan ka niyan. Tapos pag mukhang nakita niya you are in danger, kakahulyan. Maski hindi siya, kung siya hindi nangangagat, para protektahan ka, Ate Lai. Para protektahan ka. That's the reason why it's doing that. Yung saya na madudulot. At ang isa pa ata, Attorney, Yes, Ate Panyero. Lai, that
yung prinsipyo na kahit anong may buhay, dapat protektahan. May Mhm. karapatan ito at hindi Mhm. dapat basta-basta. Baka meron din po doon at yung important role that Mhm. these animals play in the ecosystem para maging balanse ang lahat. Kaya pati nga sinasabi ni attorney, yung mga reptiles, lahat yan. Oo nga po eh. Hindi mo basta-basta pag nakita mo wildlife, papatayin mo. Ay nako, hindi po pwede yun. Pero 'di ba, Attorney Nicanor at Attorney Mali, hindi pwedeng alagaan yung mga reptiles sa loob ng bahay. Like halimbawa, yung mga pagong, Bawal yun. pawikan. Oo, Bawal yun, no? bawal yung mga yan. Meron tayong mga batas na nagpro-prohibit diyan unless maparegister mo, which I doubt it. Mhm. Kasi it's either they can be critical, endangered, or threatened species. Mhm. And take note, ngayon sa classification na sinabi ko na yan, iba-iba ang kulong yan. Mas matataas. So, ingat po kayo. Wag po kayo basta-basta mag-aalaga ng mga... I was in a hearing last time sa IMUS. Mhm. Nagulat ako kasi anong kaso niyan, Panyero? Kasi I was just... My case is going to be called next. Yes. Alam mo yung kulay itim na parang mayna? May Yung ibon na nagsasalita rin? parot. O parang para siyang parot Opo, na opo. kulay itim. Yeah. Nagulat ako. Kasi sabi ko, bawal pala yun. Ako hindi ko alam eh. Eh, So di ba- yung tao, nakulong siya ng ilang araw for that. For just possessing and trying to sell that kind of bird. Oh, Dahil, I dahil see. dyan, attorney Oo. Atelay, magandang isingit ngayon yung isang mahalagang probisyon nung panukalang batas ni Senator Grace po. Mhm. Sabi niya, mandatory animal welfare education Mhm. in the elementary and secondary levels. And I think, maski sa kabuang uri ng pagbibigay ng impormasyon at edukasyon, napakahalaga, attorney, kasi kung di mo alam, Mhm. lalo na sabi ni attorney nga kanina, malong prohibito maski wala kang intensyon na lumabag ng batas dahil maski hindi mo alam, pwede kang panagutin. Napakabigat. Kaya mahalaga baka yung provision. Yun nga lang, ang pwedeng i-komento natin doon, attorney Atelay, Mhm. as a separate subject, definitely baka malabo. Yun. I'm not speaking for DepEd, of course. Tayo po yung dating opisyal ng DepEd, pero medyo familiar tayo sa polisiya. Kasi Mhm. masyadong madami nang itinuturo, attorney. Sa At kung bagay, lahat opo. Tama, Eh, oo. Mhm. nang matira, marami tayong gustong ituro isama sa Mhm. curriculum. Pero, as a topic na sisiguraduhin na mapag-usapan pagkalinga sa ating mga alagang hayop, ano ba itong Animal Welfare Act of 1998 ito at yung RA 10631 na nag-amyenda rito. Baka pwede as a topic sa subject, attorney, na values education Mhm. or araling panlipunan, pwede rin yan. Without Pwede, oo, saying na yun ay aking opinion po lamang. Kaya maganda ho ang bottom line dito, Mhm. yung panukalang provision na yon na kailangan na may component on education. Mhm. Kasi tulad ng nabanggit nga ni attorney, pagdating sa batas, ignorance of the law excuses no all, Oo. di ho ba? Yung nangyari nga, na hindi natin alam pala, tapos nakulong. Walang excuses talaga Wala. na Wala. makukulong at makukulong. Pagka nalabag ang isang batas, Attorney Umali, di ho ba? During that time, ang ginawa na lang niya, nag-plead guilty to a lesser offense siya. No. Kasi wala siya talagang lusot doon dahil in flagrante delicto, nahuli siya. Nasa gilid siya ng kalsada, dala-dala niya yung mayna. Oo. Tapos Yeah. binibenta niya. Walang Nako. excuses. At Talaga. saka Nako, ano yun, Makukulong at makukulong. di ba, Flagrante nasa hawla lang delicto, yung naku. mga Oo. yung pala, bawal na pala yun. Bawal yun. O ayan na, mga kaibigan na, yung mga nakatutok sa atin ngayon, kailangan malaman natin, kaya natin diniscuss this, ang ganitong uri ng batas dito sa ating bansa para maging aware tayo. Hindi tayo ikangay basta na lang mapaparusan, ha? Nahuli ako, hindi ko alam. Yung mga ganun, di ba? So, Normally, yes, go kakamot ahead. na lang ng ulo kapag Opo. bawal pala. Naku, sabi ko, patay tayo. Marami tayong batas Mhm. regarding dito sa animal welfare. So, mag-iingat po tayo. Mhm. Kasi mahirap naman na pag nahuhuli ka, kakamot ka na lang ng ulo. May hihimas ka talaga ng rehas dyan. Especially if you're caught in flagrante delicto. Ayun, oo. Oo, hindi na PI yan. Inquest ka agad yan. Mm, mm, mm. Tama.
Okay. But anyway, kasi ang bilis ng ating oras. Sabi Oo nga nga, ni ang attorney, bilis parang ng oras. nagsisimula pa lang tayo. Alam ko pagdating sa litigation, hindi ganitong kahaba yung discussion ninyo, di ba? Para ma-wrap up natin yung tinalakay, attorney, would you like to leave a message para naman maging aware ang marami nating mga kababayan tungkol sa usaping ito? Ang para sa akin, itong amendment ng batas na to, sana maisulong yan. Kasi nakikita nyo yung 1998, 2013, so it's really warranted na magkaroon ng amendment na tong batas na to para magkaroon, sabi ko nga kanina, may 12 na nangipin, dagdagan pa natin. Para medyo magkaroon ng magkaroon talaga ng proper bite na Yes. makulong yung kailangan makulong, and at the same time maprotektahan natin ang mga animals natin. At sa panig ng edukasyon natin, Attorney Umali, nabanggit nyo nga rin po kanina na magkaroon din ng kaalaman talaga ang marami nating mga estudyante patungkol sa mga ganitong usapin. Attorney Umali. Tama po yun. At salamat po sa ating panauhin, si Attorney Morgan Nicanor. Napakahusay po ng kanyang mga naibahaging kaalaman. Yung wisdom po ni Attorney talagang makakatulong po sa ating pag-unawa sa mga batas patungkol sa proteksyon ng ating mga alaga at mga hindi alagang hayop din. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo, Attorney Lai. Maraming salamat, Attorney Umali. Thank you. At Attorney Nicanor. Anytime, ha? Anytime that you need any legal consultation or advice, just invite me here. Walang problema. Alright. Kahit na anong uri ng batas yan. Marami tayong lawyer. Dalawa na lawyer natin. Andiyan sa Attorney Umali. And of course, thank you very much for coming, Attorney Nicanor. It is an honor to be here para makapagbigay tayo ng dagdag kaalaman sa mga viewers natin. At sa mga susunod, sana makasama namin kayo. No problem. Alright. Message nyo lang ako. Ayan. Thank you very much, Attorney. At mga kaibigan, sa pangalan ng ating kasama sa technical side, nandyan si Kuyang Bob Arlelejo. Pating ko rin si Karen Lustica. Maraming salamat din sa iyo. At sa lahat ng mga nakatutok ngayon dito sa ating programang Edu Action. O yung mga nagbabakasyon baka dala-dala nyo yung mga pet sa beach, di ba? Ingatan ho natin. Alagaan ho natin. Kasi alam ko, kasama ng mga yan kahit saan magpunta yung mga kaibigan natin hindi nila pinababayaan ang kanilang mga pets. So, ingat ho mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Laila Tumanan. Have a nice weekend.